we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita at tutukan sa One Western Visayas. Western Visayas pinaka-naapektuhan sa El Nino sa pungsod suno sa NDRRMC. Residente sang Barangay Pahanukoy sa Bacolod City nangindulaan pila ka adlaw antes na sapuan ang mga utod nga parte sang lawas sang tawo. Ina-investigaran na sang kapulisan. Minor de edad nga nagbayular sang curfew for minors ginaligar gin kastigo sang Barangay Tanod sa Barangay San Isidro, Haro. Kapaang nga nabatyagan subong adlaw sa Western Visayas nagalabuot sa 42 to 43 degrees Celsius suno sa Pagasa. Mga residente ginapanugyanan nga libitahan ang pagwa sa initan. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan na katungdan. Ako sa Eileen Pedreso, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, Western Visayas pinaka-naapektuhan sang El Nino sa pungsod sunod sa datos sang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pila ka mga talamnan sa riyon nagabagtik na. Nalista nga danyo singtig ilinit sa agrikultura sa Western Visayas, yara na sa 689 million pesos. Ining gitutukan ni Zen Kilantang Sasa. Problema na gid ang kakulang sang tubig para sa agrikultura sa Western Visayas. Base sa pinakauli nga outlook nga ginpagwa sang Pag-asa, yara na sa idalom sang kategorya nga drought ang Negros Occidental. Ang iba naman nga mga probinsya sa rehiyon nagapabilin nga yara sa dry spell category. Sa pinakauli nga report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagapanguna ang Western Visayas sa labi nga nahalitan sang tuman nga init nga tugas sang El Nino. Sa report sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, naglabot na sa masobra 689 million pesos ang balor sang halit sa agrikultura sa Western Visayas. Inyang masobra sa katunga sang nalista nga kahalitan sa bugos nga pungsod nga nagdangat na sa masobra 1 bilyon ka pesos. Affected number of farmers po natin as of today is at 18,402. Sa Western Visayas, nagapanguna ang Iloilo Province nga may 486 million pesos nga balora sang kahalitan nagikan sa 16 ka kabanwahanan. 13,000 ka hektarya nga talamnan kag masobra 9,000 ka mga mangunguma ang apektado. Sa Banwa sang Pavia, nag-umpisa na sa pag-harvest sang okra ang pamilya ni Nanay Lydia subong nga adlaw. Apang hindi tanan mabaligya sini bangod ang iban nahuyos sa sobra nga init. Tama gid ka kuan ni kulang ka sa bugas. Kay way ka ti kuan ron ka belaan ka kuan kang tubig nga da. Di ka man ka paray. Nga tasok kuan gani matasok man tuliwa tubig. Ngita katuburat. Kapulo na sila magtasok sa lugar agud maibunyag sa mga ulutanon apang nabudlayan sila bangod madasig mahubas ang tubig. Diri naman sa barangay Salakay, Cabatuan nga lakip sa rain-fed area, wala na sa mga pananom bangod nagabagtik na ang mga duta. Ang mga bubon gamay na lang si unod. Ti amo na ang nagkaramatay ng mga tanom, ti makita mo palibot. Sa record sang Iloilo Provincial Agriculture Office, labi nga naapektuhan ang mga tanom nga humay kag mais sa probinsya. Nagpakig-angot na ang Iloilo Provincial Government sa Philippine Crops Insurance Corporation agud mabuligan ang mga apektado nga mangunguma kag manugpangisda. 15 milyones pesos ang gintugyan sa PCIC sa idalom sang sigurado program. Pinaagi sini mahatagan sang insurance premium nga 2,000 pesos ang kada benepisyaryo kag sarang pa nga maka-avail sang 20,000 pesos nga financial assistance kung mahalitan ang ila pananom. Farmer, especially small farmer, nga
nagauma di sa probinsya sa Iloilo, ang probinsya abong babayad sa iya nga premium sa iya insurance nga ipa-insure naman sa PCIC. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Lalaki nga taga-barangay Pahanukoy ginapahayag sang pamilya nga nangindulaan pila ka adlaw antes sa sapuan ang utod ng mga parte sang lawas sang tawo sa opisina sang NBI sa Bacolod City. Inyang balita nga aton gintutukan. Halos isa ka semana na sang nasapuan ang mga utod nga parte sang lawas sang tawo sa atubang sang opisina sang NBI sa Bacolod City sang Marso 1. Sa barangay Pahanukoy sa Bacolod City, isa ka lalaki ang gin-report nga missing. Sunod sa punong barangay, duha ka adlaw antes sa sapuan ang utod nga mga parte sang lawas sang tawo sa syudad. Nagpadulong sa iya ang asawa sa nangindulaan nga lalaki. May nagkadto diri nga asawa nga nagpabalo nga silingya wala kapuli ang iya nga bana. Gilayon ini nga ginabisuhan sa barangay nga magpa-blotter sa kapulisan. Sa exclusive interview sa news team sa asawa sang ginpahayag na dula nga lalaki, ginsaysay sini nga nagising siya ang iya nga bana nga malakata. Adlaw sang kagaon. Tapos wala na sa kapuli. Nagamba man lang siya nga malakat sa mga adlaw lang sang kagaon. Pero way sa nagamba ko din siya makadto. Wala man kuno sang kontra ang iya nga bana. Apang nagakabalaka ang ila pamilya sa ila seguridad. Sang nabalitaan nga may nasapuan nga utod ng mga lawas sang tawo, kag pila ka mga persona ang nagpangusisa sa ila. Sa pihak sini nagalaom ang asawa nga buhi pa ang iya nga bana, kag ginatugyan sa kapulisan nga makita ini. Kung sino man ang nakakita, dapat lang may nakita sila daw nga amo na nga ngalan bala kay may ID man to sa kung siya nakabati man gid sa nadula sang Martes tani mapuli na sa kay para may maos man kami bilang nga pamilyaya. Una nang ginpahayag sang NBI nga nakabaton sila sang impormasyon nga isa ka drug personality ang posible biktima nga ginutod ang mga parte sang lawas kag ginbilin sa ila opisina. Apang sunod sa Police Station 8, wala sa ila drugs watch list ang missing person nga taga barangay Pahanukoy. Wala man ang pangalan sini sa badak reports ng barangay. Ang Police Station 2 naman nga nagakapyot sang kaso sang pagbilin sa mga parte sang lawas, hibaluon pa ang background sang nadula nga persona kung makabulig sa pagsulbar sang kaso. Kung mama, wala pa i-verify ka na nato ng mama ng info mo. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Menor de edad, ginaaligar ginkastigo sa isa ka tanod sa barangay San Isidro Haro. Tanod kag barangay kapitan, plano kasuhan sang pamilya sang biktima. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa barangay San Isidro Haro, Iloilo City. John? Jert nahangpan sa nga lola sang minor de edad nga tagreklamo nga medyo masabad kag salawayan gidman ang iya apo. Apang kuntani kuno wala inigin patupan kag ginulat na lang nga sila sang ila pamilya ang madisiplina sa iya. Puno sang kaakig ang lola nga si Rebecca matapos magtuad sa iyang iaapo nga si alias Janjan nga sadtong Pebrero 27 ginkastigo ini sa barangay tanod nga ginkilala kay Celso Loriosa sa barangay San Isidro Haro, Iloilo City. Kaya ko nga lula masakit niya para sa akon nga imuna isabo ko ya. Sa panaysayon sang 16 anyos nga minor de edad nadakpan ini nga nagbayular sa Curfew for Minors Ordinance gani gindakop ini kag didto natabo ang pagpangkastigo kuno sa iya. Pataya ang suga sa kinsirad anong portahan. Tapos ako nyampak ako sang sang tolya. Tapos sulok-sulok. Ako diyon sipa. Aminado naman si lola nga nakasayop si alias Janjan. Apang suno sa iya, kuntani wala lang ginpatamaan ang iya apo. Dala panindugan, kadesidido ang pamilya sini nga pasakaan sa kaso ang tanod kag mismo si punong barangay Ronela Waneza. Wala kong may mo kay salaya mo. Galing kay ang ila. Dalawang pa nila sa kumpak. Sakiton pa nila apo ko. Paludon pa sa asin. Dalawang pa nila sa kantil. Plano nila nga isulod nila sa sako. Sang duwa katanod, mga ubog pa.
kay amuna kuno ang sugo ni kapitan sa ila. Kilala nga sakit sa ulo sa barangay si alias Janjan bangod sa kadamuon sa mga reklamo batok sa iya. May kantanan sa pagpangawad, arson, pagtugas ang gamo kag naulamid man ini sa illegal nga droga. Sa pakigangutan sang news team ang barangay tanod, hindi kuno matuod ang mga akusasyon sa tagreklamo. Ginako naman sini naging paluhod lang ang bata sa asin. Apang wala kuno sinigin patupaan ang bata. Nakibot lang ko sang iyan ang aligasyon gani nga amo na gin kuan sa kuno gin sipa gin sumbag. Ginklaro man ni punong barangay Juaneza nga wala ini nagmando sa mga tanod o kung sino man nga mga barangay officials nga sarang sila makadisiplina pinagi sa pagpatupa sang kamot sa mga magabayular sa curfew for minors. Sa karon, ginkakas na sa pagkatanod si Loriosa. Hindi man na siguro pwede nga suguon kung sila nga manakit sang bata. Kay 43 years ako ya bala sa DSWD, CSWD, o MSWD. Wala, hindi na yung orientation namon. Kaya ba mo may layi? Nagpromisa man si alias Janjan nga untatan na ang pagliho-liho sa gabi. Jerd, panawagan sang otoridad hindi lang para sa mga ginikanan kag guardian diri sa barangay San Isidro Haro, kundi sa bugos ka syudad sang Iloilo nga kung may ara sila sang mga miyembro sang pamilya nga masami nagaliho-liho kung gabi o kung nagabayulara sang curfew for minors nga disiplinahon nila sang maayo ang ilang mga miyembro sang pamilya gud malikawan na ang kasubong nga insidente. Jerd. Madamo gen nga salamat kapuso John Sala. Himata sang empleyado sa Talisay City LGU nga gintiro patay. Nagapanawagan sa bulig sa makatudlo sa sospek. Talisay City Police wala sa gihapon sang lead sa kaso. Ining balita nga aton gintutukan. Ginhaya na sa chapel malapit sa Ilabalay ang bangkay sang empleyado sa Talisay City LGU nga si Mike Lumawag nga gintiro patay sang tinalikdan nga Martes sa sulod sa Ilapuloyan sa Barangay Zone 12A. Ginpahayag aging sundan sang gunman ang biktima tubtob sa kusina sang Ilabalay agud masiguro nga pagpatay. Agud maangko ng hustisya. Nagapangayo karon sang bulig sa publiko ang pamilya sa makatudlo sa gunman. Nagapangayo bulig sa tagsa-tagsa kung sino manda nga makahatag pagid sa mga additional information or evidences, CCTV, bisan ano lang para makadugang langgid sang pagpadasig sang pag-resolve sang kaso sang amon nga utod. Ang biktima ang may problema sa pamalatinan. Apang sa pihak sini, nakilala ini nga joker sang iya mga abyan. Hindi babaton sa pamilya ang natabo si iya. Bangod sunod sa ila, wala sila sa makita nga rason para ini ang patyon. Sa gamit sa hearing aid, kaya bungol na sa hindi man siya reklamador. Di kaluon niya lang sa amon nga ibulig niyo. Ang mga tudlo. Tubtob sa karon wala pa sang lead ang kapulisan sa posible suspect. Hindi man klaro sa nakuha nga CCTV footages ng kapulisan ang plate number sang motor nga ginpahayag nagasunod sa salakyan ni Lumawag antes ini gintiro. Magapagid kita sa mga nauyatan, ma'am, nga concrete nga evidence no, para sa pag-pinpoint sa aton nga suspect. Upod Garuel Manggoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ginbasura sang Korte Suprema ang petition sang isa ka grupo sang jeepney drivers kag operators batok sa Public Utility Vehicle Modernization Program sang Department of Transportation. Sa desisyon sang Anbank nga ginpromulgate sang July 11, 2023, wala ginpaboran sang High Court ang petition for certiorari and prohibition nga ginfile sang Bayo Association Incorporated kag presidente sini nga si Anselmo Perweg batok sa DOTR. Sunod sa Korte Suprema, wala sang legal personality ang grupo kag wala pa nagsunod sa doktrina sang hierarchy of courts. Pinaagi sa pagdiretso diri tigaylo sa lower courts. Sa petisyon, ginpahayag sa mga driver nga ang PUVMP ang nagalapas sa ila kinamatarong bangod sa pagpilit sa ila nga mag-modernize ang ila units pinaagi sa mga brand new nga nagabili sang 1.6 tubtob 2.1 million pesos. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maximum heat index sa pila ka bahin sang Western Visayas naglabot sa 42 to 43 degrees Celsius subong adlaw sunod sa pag-asa.
Mataas nga temperatura, posible tunaan sang heat exhaustion o kon heat stroke. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nabatyagan ang tuman nga kainit sa syudad kag probinsya sang Iloilo subong nga adlaw base sa forecast sang Pag-asa. Yara sa 42 to 43 degrees Celsius ang heat index ukon ang init nga mabatyagan sa pila ka lugar sa rehiyon. 43 degrees Celsius sa Rojas City, Capiz, 42 degrees Celsius naman sa Iloilo City kag Iloilo Province. Apang magluwas sa kainit kag kaginot, may mas malala pa nga komplikasyon ini nga panahon sunod sa Pag-asa. Ang tuman nga kainit ang posible magresulta sa heat exhaustion kag heat stroke. Mabatyagan tagid na ang mga amo nga tag-init man especially since 43 degrees hanggang 42 degrees mataas na ini siya kag ang 42 hanggang 43 degrees Celsius ma'am actually nabilong na ini siya sa danger category nga posible magdala sang heat cramps at heat exhaustion are likely good and heat stroke is probable with continuous exposures. Ginapanugyan na naman ang pumuluyo nga likawan anay ang pagwa sa balay o kung pagpainit ka hindi pagkalimtan nga mag-inom sa madamo nga tubig. Magandang kita kang maghalong kita tapos kung wala man tikinan nila nga mga outdoor activity or wala man importante nga laktan mag-stay indoor na kita man nagikainit. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ari pagid mga kapuso, tuman nga kainit sa panahon, dako ang epekto sa pagtuon sa mga estudyante. Gani pila ka mga eskwelahan naghihimo na sang tikang, agud mapahagan-hagan ang epekto. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginasiguro gid sang ini nga mga estudyante nga may dala sila sang payong pakadto sa eskwelahan. Ang ini nga mga ginikanan nga nagahulat sa gwa sang Negros Occidental High School, hindi makaagwanta sa init. Ano pagid kuno ayhan ang nabatsyagan sa mga estudyante sa sulod sang hulot klasihan. Bangod sa tuman nga kapaang, diri na sa gwa sang hulot klasihan nagklase ang ini nga section. Talalupang doon ang iban sa ila, nakasuksok sang civilian clothes. Epektibo subong nga simana, ginpasugtan ini sa mga estudyante agud mangin komportable sila samtang nagaklase. May libre man nga tubig para sa ila. Ang kainiton sang tiyempo, no ang ginaobra sa school para makahagan-hagan sa effects sa kainiton. Gin-allow naman ang among kabataan nga mag-civilian upper lang. All learners may be allowed to wear comfortable shirt. Kinahanglan lang nga magsuksok sang ID. Agud masiguro nga estudyante sila sang eskwelahan. Hugot man ang ginapatuman nga inspection sa gate pa lang. Para sa pila ka ilot, dako nga bulig ang ini nga pagsulundan sang eskwelahan. Kay tungod sa kainiton, subong sobra git nga reklamo man sila kisang kainit mo. Okay man na wala ang problema. Basta kung mag-uniform sa medyo kagin. Okay lang na sa mga sibilyan, at least naka-ID silang magsulod. Sunod sa Department of Education 6, saraang makapatuman sang kasubong nga lihok ang eskwelahan basta naaprubahan sa level sang Schools Division Office. Upod kay Ruel Manggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Barangay Council sa Barangay L98 Haro nagpanindugan nga inosente kag hindi imbolbado sa illegal drug trade ang kagawad sa barangay nga lakip sa mga ginpangdakop sang kapulisan sa drug buy-bust operation sa Desamparados Haro. Apang Iloilo City Police Office nagpanindugan nga yara sa watch list si kagawad. Si John Sala nakatuto. Wala sang ikasarang, ini ang panindugan sa mga kaupod nga kagawad ni alias Joseph sa Barangay L98 Haro. Matapos nga ini ang nadakpan upod sa duha pagid mga lalaki sa drug buy-bust operation sa Barangay Desamparados Haro sang Martes. Sino kay kagawad Mark Warren Yap, mabuot kag mismo si alias Joseph Pagani bilang committee chair sang Peace and Order ang nagapanguna sa anti-drug efforts ang ila barangay. Nakibot lang kuya guys sa Tuesday na tabo. Ito tuon na storya, hindi na siya mabuot na siya nakagawad na mo. Hindi na siya capable magkamit ng magbaligya. Yes! Ina siya, gina siyang politika sang... Dugang pa sini, hindi man sila makapati nga nagpositibo ini sa drug test nga ginpatigayon sa kapulisan, bangod regular sila kung magpatigayon sang drug testing kag halin pa sang tanod pa lang ini, lunsay negatibo ang resulta ni alias Joseph. Negative ginigina siya. Inainobra siya bago lang na i-positive siya. It's wrong. Apang si alias Joseph, madugay na ngayara sa watchlist ang Iloilo City Police Office. Madugay man ang monitoring sa iya antes ginkasa ang operasyon. Although hindi siya ang main nga target,
ato to siya sa lugar kag he is one of the co-conspirators sang target gid naton nga nagapartisipar gid sa pagbaligya sang Cebu. Pero ara siya sa aton watchlist sa CDEO. Madumduman nga nakuhaan sang 12 ka sachet sang suspected shabu ang mga subject. Dugang pa ni Coronica, hindi lang si alias Joseph ang ilagin na monitor ng mga barangay officials nga nagapakigbahin sa illegal drug trade gani panawagan sini sa mga opisyal sa barangay. Gin-elect kamo sang pumuluyo nga barangay officials, so dapat may moral ascendancy kita nga mamuno sa ina nga mga barangays. Kaga dapat ang mabulig sila sa aton nga law enforcement agencies. Preso sa karon sa Haro PNP ang 3 lakip na si Kagawad. Ginahulat pa sang Barangay Council sang L98 ang abiso sang DILG Iloilo City na tuhoy sa kaso sang Kagawad. Upod kay Hans Disciento, John Sala. 1 Western Visayas. Isa ka patay nga lapsag ang nasapuan sa kilid sang Baybayon sa Barangay Old Sagay sa Sagay City. Sunod sa kapulisan, ang mga residente malapit sa lugar ang nakasapos ng patay nga lapsag nga ginapahayag posible ginanod sang tubig. Nakaangot pa ang umbilical cord sini sang iniyang makitaan nga indikasyon nga bag-o nang inigin bunag. Gilayon inigin dala sa City Health Office. Naga-imbestigar na ang kapulisan sa mga health clinic malapit sa lugar. Agud matumod ang mga nagbata na kag nagabusong sa lugar. Sa iban pang balita, DOE, ERC kag NGCP ginsapol sa mga local chief executive sa Panay angon sa nagluntad nga blackout sang Marso 1. Capiz Governor Fredinil Castro nagapanawagan sa NGCP kag PEDC nga tutukan ang issue sa power supply. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Liwat nga naging mainit ang diskusyon ni Iloilo City Mayor Jerry Trenya sa katapos ang National Grid Corporation of the Philippines sa pagsinapol subong adlaw tuhoy sa nagluntad nga partial blackout sa Marso 1 kag sang power interruption sa Panay sang Enero 2024 kag Abril 2023. Why can these things happen here in Panay, in Iloilo? And these things will never happen in Cebu or Davao. We pay the same amount. Matag sang NGCP nga nagabase lang sila sang supply sang kuryente sa mga power generators sa Panay, kaangay sang Panay Energy Development Corporation. We have to think of solutions para po maging reliable si Panay. Paano po hindi mangyayari yung multiple plant tripping? Ginsabat naman sang Global Business Power nga nag-trip off ang mga planta sang PEDC bangod hindi estable ang national grid. Kung na-save lang yung dalawa, walang brownout. Pero hindi siya na-save because there is an existing problem. There is an existing weakness of our transmission system. Nagsapol subong adlaw ang mga local chief executives, DOE, ERC, NGCP, power generator kag distributors kag iban pa nga stakeholders sa gudman solusyonan ang problema sang supply sang kuryente. Isa sa mga gintumon nga solusyon ang madugay na nga proyekto nga Cebu Negros Panay Backbone Project nga mangidako tani ang mabulig sa power supply sa rehiyon. Kapag mag-shutdown ang mga generators dito sa Panay, may madadaanan na ang reserva natin nakakontrata doon sa ibang parte ng Visayas. Una na nagpasalig ang NGCP nga matapos ang proyekto antes matapos ang bulan sang Marso. Apang hindi inigarantiya sa NGCP nga wala na sang blackout nga matabo. Kahit po nandiyan yung CNP3, wala rin pong madi-deliver na power to compensate po sa. Suno kay Mayor Jerry Treñas, may agreement sa tunga sa More Power kag Global Business Power sa ancillary services nga mahimo contingency reserve kung may magluntad nga abnormalidad sa transmission lines. We will avoid 5-day blackout because they can immediately restart the diesel plant. Recovery of the cost will be handled by DOE and ERC. Isa ang probinsya sang Capiz sa maapektado man sang partial blackout sang Damlanglang. Gani panawagan ni Governor Fredinil Castro, hugot nga tutukan sa natundan nga stakeholders ang problema sa supply sang kuryente, bangod madamo ang nagakaapektuhan. Puros lang ta storya, no? Puros lang ta tugaan, puros lang ta habok, puros lang ta intuanay mula sa mga tao. Nagatudloanay ang aton nga mga stakeholders. That's why something has to be done about this, no?
Upod Kiromel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Tatlo ka mga tripulante ang napatay matapos maigo sang missile ang isa ka merchant ship sa Red Sea. Ginako sa militante nga Houthi ang pagpangatake sa among nga barko nga Greek-owned kag Barbados flag. Ina nakitaan nga nagadabad-dapa mga 50 nautical miles nagikan sa Port of Aden sa Yemen. Ini ang labing una nga hitabo nga may nagkalamatay sa pagpangatake sang grupo sa mga barko sa ginakabig pinakamasako nga trade lane. Sang damlag lang, nagpatigayon sang pagpangatake ang Estados Unidos kag Great Britain batok sa mga Houthi kag ginalauman nga magatugas ang mas mabaskog pagid nga aksyon ang among insidente. Labi pagid nga nagbaskog ang excitement para sa Oscars matapos ginladlad na sa Academy Awards ang red carpet para sa pinakadako nga gabi sa Hollywood. Ginbalik subong sa mga producer ang classic red carpet matapos nga ginpatigayon sa nagligad nga tuig ang champagne color experiment. Nangin masako naman ang mga crew sa pagtakod sa red carpet kag pagbutang sa mga suka kag dekorasyon sa catwalk. Ang The Oscars ang igapatigayon sa Domingo sa Dolby Theater sa Los Angeles, California. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pila ka kapuso personalities ginhatagan sang star sa 18th edition sang Eastwood City Walk of Fame ceremony. Inigidutukan ni Tess Ordales. Nakabaton sang star sa 18th edition sa Eastwood City Walk of Fame ceremony sa Miss Universe Philippines 2023 Top 10 finalist kag Sparkle star Michelle D. Punang araw star Sanya Lopez. Abot kamay na pangarap star Richard Yap kag Sparkle GMA Artist Center consultant Johnny Manahan ug si Mr. M. Ginkilalaman sa GMA Integrated News Showbiz reporter Lars Santiago kag DZWB anchor Joel Reyes subal nga nagisaharan niya awardee sa radio category. Pati si GMA Chairman Attorney Felipe Algozon may star man. I'm very, very proud and privileged to have this Walk of Fame sidewalk tonight. Full support man sa ila ni GMA President and CEO Gilbert Duabet Jr. kag Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Congratulations to everyone and sana maging inspiration kayo sa lahat ng tao sa industriya. May pinaman nga ginkilala sa patagsang pelikula, teatro kag musika. Si Kuya Germ Sukon Herman Moreno nagtukod sa Walk of Fame sa noong 2005 nga nagatuyo nga hatagan sang pagkilala ang nagkalain nga personalidad sa news, entertainment kag iban pang patag. Magluwas sa induction ceremony naghalad man sang bula kag nagsidi sang kadila para sa nagtaliwan na ang multi-awarded actress nga si Jacqueline Jose. Tess Ordales, 1 Western Visayas. Tatlo ka pulis nga assigned sa jail facilities ang Haro Police Station nga napalagyuhan sa isa ka preso ginpasakaan na sang kaso. Ini ang gintutukan ni John Sala. Wala sa gyapon nadakpan sa Haro Police Station ang preso kasi Gabriel Carlo Tambon nga nakapalagyo sa custodial facilities ang Haro Police Station sa Barangay Benedicto sa nagligad nga semana. Ang tatlo naman ka mga pulis nga on duty sa tion sa iya pagpalagyo ang ginpasakaan na sang kaso kriminal kahapon. Wala na giningadlan pa sa ICPO ang tatlo ka mga pulis apang ang mga ini ang ginalakipan sa isa ka Police Chief Master Sergeant, Police Staff Sergeant kag isa man ka patrolman. Isa
isa kang PCMS, PSSG kag patrolman, ginpasakaan sila sa kasong criminal evasion through negligence. Manumduman niya ginsugo sa on-duty nga jailer si Tabol nga magpaninlo sa daan nga police station alas 7 Miyerkules ang aga sa nagligad nga simana. Mga alas 3 ang hapon, nadiskubrihan na lang nga ini ang nakagwa na. Lakip man sa ginimvestigaran ng hepe sang Haro PNP nga si Major Eduardo Chacon Jr. This will serve as a lesson, hindi lang sa mga jailers, kundi sa tanan-tanan nga kapulisan. Nagapabilin nga assign ang 3 sa ICPO headquarters. Ginahulad pa sa karon sang ICPO ang rekomendasyon sang City Intelligence and Detective Management Unit angot naman sa ipasaka nga kaso administratibo. Upod kay Hans Disciato, John Salat. 1 Western Visayas. Mga residente sa San Nicolas, La Paz, wala na sa may nabatian nga tingog pagkatapos ginpamisahan ng mga napatay sa sunog. Iloilo City BFP may na-recover pa ang mga tulaan sa kwarto sang isa sa mga napatay sa sunog. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nakabatsyag na sang katauhay kag wala na sa may nabatian nga tingog ang pila ka mga residente sa barangay San Nicolas, La Paz matapos ginpamisahan ang mga napatay sa sunog sang Domingo. Nami na. Lain katugid nga 3 days nga kuan na nakalain-lain gid. Subong nami na. So, wala ka nagawag na tugnawan. Kag kung kisa yung mga bata, wain na nanhadlok mag-agi dira. Si Cyber, ang isa man sa mga ginhadlukan sang may nabatian nga nagasigit kag nagahibing nga tingog sang nagligan niya si Mana. Apang sang namisahan na, nakabatsyag na sang kasulhay sa paglabay sa lugar. Doon ang tawa, doon ang linong na bla. Tagabi, bas ko gangin, tapos malamig pa. Teka, wala ka na jacket, lindo palibo mo. Tapos ko rumisa mo tayo, nakapawain sa linong. Kagtanay hindi sa pabatsyag da kay naglokan. Madumduman nga 3 ka adlaw matapos nga napatay si Lynn Rose, may nabatian nga tingog ang mga residente nga daw nagapabatsyag ang dalaga. Pagpati sang pamilya nga mangin malinong lang ang ilahi mata kung makumpleto na ang bahin sang Yalawas. Webes ang nagligad niya si Mana sa may nakita nga tulaan nga napatihan na iya ni Lynn Rose. Sang Sabado, may magagmay paliwat nga mga tulaan nga nakita ang BFP Iloilo City sa liwat nga pag-request sang pamilya. Hindi lang din siya natin ma-identify kung sabihin ito ng mga parts, sir. Basta ang suraya lang din is nakahamba natin bone. Sunod sa BFP, gindala na sa pamilya ang tulaan agod ipakremate. Una na nga ginpahayag sang Chief Exorcist ang Arkidiocese sang Haro nga dapat pangamuyuan ang kalagnan ni Lynn Rose sobre todo kag Renz Aguilar para sa kalunangan kag kapahuayan sang mga ini. Upod Kiramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Sensuality, intelligence, and womanhood. Iniyang gin-showcase ang Sparkle 10 nga si Fede Silva, Rabia Mateo, Ashley Ortega, Lian Valentin, Shuvia Trata, Lexi Gonzalez, Angel Garjan, Elvin Nueva, kag syempre asawa ng asawa ko Star Liza Lopez nga nagrampa sa runway wearing their best looks. Si asawa ng asawa ko Star Liza Lopez, grateful kuno nga nadakip sa Sparkle 10. Ginpakigbahin sa Milit Mandias Attorney at Law Concept Creator kag Head Writer kasi Jamie Cataniag ang inspirasyon sa likod sa istorya sang serye nga among kunong handog gid nga maging isa ka lawyer in real life sang bida nga si Joe Berry. Yan ang labing unang legal series sa pungsod nga magapakita sa mga inagyan mismo sang bida nga si Joe. Lauman suno kay Cataniag nga madamo sa makarelate sa serye ila pinapag-abot sa pagkuha sang hustisya. Si Elias, desenido na nga tanikda ng amay si Edgardo. Ang plano ni Calvin nga trap ini kag patyon, sakyan bala ni Elias, inakagiban pa nga mas maksyon nga eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Prime pagkatapos sang 24 oras. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid salamat sa pagputok. Ako sa Aileen Pedreso. Kapuso magisa kita kag ibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.